evening. Welcome back to our channel, and in this video, I will give you another class-in tutorial. Meron na po akong ginawang class-in trainings or tutorials para sa inyo dati. So, ito po ay mas updated. So, meron akong mga i-discuss sa inyo at mga i-share para po sa inyong online classes kapag gagamit kayo ng class-in. So, nakikita nyo po, ito yung screen ko. Actually, pag pumasok ka sa class-in, ang screen mo manggagaling dito sa taas. Yan. So, maliit lang siya, di ba? Well, ang usual setup ko po, or usual scenario po sa klase, it's really 1 versus 1. Ibig sabihin, 1 teacher and 1 student. So, pag pumasok po tayo sa class-in, yung screen natin mag-a-appear dito, tapos yung student natin, dito naman siya sa kabila. So, ayan, ibababa ko yung screen ko. Yan, and then i-resize ko po. Lagay ko lang siya dito, no? Ay, ito nga po palang flower. Ito ay kinuha ko lang sa Google para meron naman tayong design para hindi boring yung screen ko, no? Kapag nilagay ko dyan sa gilid. So, ayan po. So, sa class-in, sa teacher's view, ito po yung makikita natin. Ito yung blackboard, kumbaga. At dito mangyayari lahat ng mga klase mo. Okay, you will meet your students here and you will teach them the lessons and you will also, give your student activities. So, ito po yung mga tools. Nandito siya sa gilid. Kung kayo nakaharap sa computer nyo, nandito siya sa right side. So, ito yung mga tools niya. Ito yung Control-G. Ginagamit mo tong arrow na to kapag meron kang ipi-play na CD. Okay? So, mag-sample tayo. Ito, pupunta ako dito sa cloud. Ito yung drive mo. Well, dito nga po pala naka-upload lahat ng mga activities, okay, ng student. So, well, mag-check tayo ng isang PDF file, no? So, ito po ay saved PDF ko sa aking cloud drive. Ayan, so ito yung lesson. Tapos, ayan, may mga listening dito. Okay, sample tayo, no? Kaya lang itong PDF, ito nga pala, i-correct ko lang, no? Sa PDF, hindi ka pwedeng makapag-play ng audio. Pwede ka lang makapag-play ng audio. Pwede mo lang itong magamit yung arrow na to kapag PPTX or PowerPoint yung file. So, i-close natin to. Ba't ko nga ba ito binuksan? Okay, anyway, so makiklik mo siya kapag PowerPoint yung file mo or nakalagay doon PPTX. Orange yung color nun. So, ayan. So, mag-try tayong mag-play ng audio. Punta ulit ako sa drive ko. Tapos, ito, meron akong in-upload dito na audio material. So, gamitin natin yung arrow. Yan, clinic ko yung arrow po tapos i-click ko to para mag-play. Page 20. What's everybody doing? Okay. Listen to the model. Where's Walter? He's in the kitchen. Okay, so hindi ko na ipi-play lahat. So, yun po. So, yung arrow na to para siya sa pag-click ng mga CDs or audio material. Tapos, next naman natin itong select and move or Control-M. Ito yung dapat din nating i-share or sabihin sa ating mga students kasi minsan hindi nila alam tong tool na to eh. So, again, this is Control-M, no? Ang ginagawa niya, it could select and move pictures. So, yan, katulad nito. Yan. So, basta i-hold, gamit itong Control-M or select and move, kaya nilang i-select and i-move yung isang picture, like what I'm doing now. They can also resize it. Yan. Make it smaller or make it bigger. Ayan po. Tapos, punta natin dyan ulit. So, kailangan, pagka meron kayong mga EDB activities, no, at kailangan mag-select and move ng bata, kailangan ipakita mo to sa kanya. Paano mo yun may explain? Let's say, yung bata is beginner, tas
hindi masyadong nakakaintindi ng English, I advise you to screenshot itong tool na to. So, ang ginagawa ko, teachers, ayan. So, ino-open ko tong chat. Tapos, dito sa chat box na to, alam nyo, meron ditong scissors. Okay, so, ito, i-click mo lang to. Tapos, dadrag mo siya. Yan, tapos check, tapos send. So, ang gagawin mo, i-click mo tong plus sign. Ayun, tapos makikita na yung tool. Diba, magkamukha na sila. Yan, so screenshot lang po ito. Tapos, ang pwede mong gawin dyan, yan, bilugan mo to, tapos you can type a message. Okay, please select and please click. Please click. Select and drag tool. Yan. So, yan. So, pagka na-message mo na yung student, di ba, mas may intindihan niya kung paano yung gagawin. So, ayun po. And then, yan. So, i-delete lang po natin yan. Then, dito po, ito yung pen, di ba, sa class in. Very limited lang ang colors. Sana nga ma-upgrade nila itong mga kulay na to eh. Kasi, yung bata kapag minsan kailangan niyang mag-color ng bear or ng kangaroo or any animal na kulay brown, walang available po na brown dito. So, we only have white, gray, light black, black, red, orange, yellow, green, and then sky blue, and purple and pink. So, yun. Tapos, may mga shapes din dito. Andito pa rin po yung shapes. Ayan, square. Tapos, meron din dito. Pwede mong gamitin iba-ibang kulay. Circle. Circle. And, we also have line. Ayan. Kapag may mga kailangan kayong mag-underline, yan, pwede nyong gamitin yan. And then, may freestyle naman na stroke. Ayan. So, na-discuss ko na yan dati. So, nag-recap lang tayo. Tapos, meron po dito, ito yung text. So, iba-iba din ang kulay niya. Ito kasi yung paintbrush, no? Ito naman yung text. So, ako, ang practice ko talaga sa klase, lalo na kapag beginner yung student, talagang tinatype ko yung mga sinasabi ko. For example, do you like baking? Yes, I do. Okay, no, I don't. So, mas okay yan na nagsasabi ka or nagsasalita ka habang tinatype mo yung sinasabi mo. Pero, alam nyo, meron akong i-share, merong parent, no, ng student na hindi niya gusto na itinatype yung mga messages sa chat box at saka sa board. So, mas gusto niya talaga purely na nag-speak yung bata or tinuturuan mo yung bata to, speak well or to listen well. So, pero wag kayong mag-alala, okay? That kind of technique, yung tinatype mo yung sinasabi mo habang may tinuturo ka, okay yun. Magandang practice yun. Lalo na sa mga, alam mo yun, sa mga beginners, yung mga talagang kailangan talagang nilang maka-cope up sa klase. Tapos, meron po tayong scissors dito. Screenshot and hide classroom. Hindi ko to masyado ginagamit eh. What's that? So, X ko na lang. Ano yun? Nagulat din ako. Hindi ko kasi ginagamit yun eh. So, basta pag mag-screenshot kayo, ang gagawin nyo lang, punta kayo dito sa chat box. Andito po yung scissors po kung paano po kayo pwedeng mag-screenshot dyan. Tapos, ito yung delete tool. Alam nyo na po yan. So, gagamitin natin yung delete tool kapag may kailangang i-delete or i-remove. Tapos, ito po, ano ba to? Hindi ko to ginagamit. I don't really use this one. But this is a laser pointer. Pero hindi na siya useful, no? Hindi na siya functioning. Tapos, ito yung chat. So, yan. Kapag
meron kang gustong itanong or sabihin sa students, pwede mong i-type dyan. Alam nyo, nag-improve na itong class-in na to. Kasi dati, sa chat box, kapag nag-type ka, let's say, good morning. Okay? Yan. So, pag na-receive yun ng bata, i-click nila yan, tapos makikita nila yung translated word or phrase. Pero, yun nga, sa atin, kapag nag-type tayo, hindi natin makikita. Siyempre tayo yung nag-send. So, sila bilang recipient, sila yung makakakita ng message at makiklik lang nila, tapos makikita na nila yung translated word or phrase. Tapos, ganun din sila. Pag may sinend sila na Chinese text sa atin, we can just click that and we can see the translated meaning. So, yun po. Ito yung kagandahan ng chat box, no? So, meron ditong mga sticker or emoticons. Ayan. So, hindi ko to masyado ginagamit, no? Pero, ewan ko po sa inyo kasi iba-iba naman tayo ng teaching style. Ayan. Pagka siguro magaling yung ginawa ng bata, pwede mo siyang gamitin. Oh, you're doing good. Yan. Tapos, send tayo ng yan. Ito, pretty smile. Ayan, di ba? Blushing face na nakasmile. So, ayan po yung gamit ng chat box. Tapos, may questions dito. Hindi ko ginagamit. Dito lang talaga ako sa chat box. Tapos, yan. Ito, merong parang call out dito, di ba? Okay. Ayun, system notification. The chat window has been moved out of the classroom. It will not be recorded during class recording. Okay, so wag natin po yan i-click. Okay? So, close na natin. Tapos, ito yung mahalaga dito, yung cloud drive. Kasi dito po, okay, pwede kayong mag-save ng mga rewards nyo. Ayan, meron ako mga ginawang folders dito. Siguro, papakita ko na lang sa inyo yung isang folder. Yan, nag-save ako dyan ng mga photos. Ito, mga cupcake rewards to. Sa pagdating sa mga, little girls, yan, gustong-gusto nila yan. Pag nakakasagot sila ng tama, bibigyan ko sila ng cupcake. Siyempre, alam niyo na, this is a good way to motivate the kids to do well in the class. Yung simpleng binibigyan mo siya ng mga rewards like cupcakes. So, ayan. So, pwede nyo rin pong gawin yan. Ito naman, meron ako mga files dito, certificates, Canva. Itong Canva na to kasi yung ginagamit ko. You can check Canva, this website, or application, no? Pwede kang gumawa dyan ng mga short video clips for different purposes. Pwede sa klase mo or sa personal use mo. So, ano itsura niya? So, ito po ay mga customized ko. Like, ito, 5-star with music. Yan. Short video clip siya. Yan. So, may sounds, diba? Yan po. Yan. So, at the end of the class, minsan piniplay ko to congratulate the student, to tell her that she's very good or he's very good at meron siyang nakuhang 5 stars. Then, marami akong mga rewards dito. May diamond, may donut rewards. So, hindi ko nabubuksan yan isa-isa. Yan. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyo. Just visit Canva. Okay? And it's for free. The registration is for free. Okay, medyo nawala tayo ng konti. Yung internet ko medyo mabagal. Okay, tuloy lang po natin. So, dito po, nandito tayo sa class-in, no? So, meron din ako mga save dyan na, mga sinave na EDB file. Okay, meron akong video doon. Pwede nyo i-check kung paano gumawa ng EDB. So, remove ko lang tong screen, yung picture, tapos yung screen ko, punta ko dito. Ito, ginawa ko to kahapon. So, ko lang i-share. Sa EDB, pwede kang mag-customize ng sarili mong game. Ayan, this is pizza making game. So, you can let the student put all the ingredients
and make her or his own pizza. Oy, bakit ko ba nilagay yung bacon agad? Excited. So, syempre, you can, you can instruct the student, oh, you put lots of cheese, bacon, and then onions. Yan. So, may enjoy nila to, teachers. Okay? Lalo na kayo, may enjoy nyo rin to. Tapos, lagay lang ng mga bell peppers. Saan ko ba kinukuha itong mga pictures na to? Sa Google lang yan. So, basta, para makakuha kayo ng magandang picture, kunyari, magta-type ka ng picture, no, na walang background, yung walang white. So, type mo lang, let's say you're finding bacon na walang white background. Bacon PNG. Punta ka lang sa Google image, and then you type this on the search box. So, yun po. Sample lang naman po yan. So, i-remove na po natin yan. Pero itong pizza crust, hindi mo ito ma-remove unless you will unlock it. Yan. So, in-unlock ko na. Tapos, punta ko ulit yung screen ko dito. Ay, nawala yung flour ko. Saan na ba yun? Ito. Yan. So, lagay ko lang dyan. Tapos, yan. So, yun po yung mga nakasave ko na files sa EDB. Nakasave ko na mga files po. Yeah, sa EDB folder. Tapos, meron po ako ditong mga iba-iba pang folder, may mga videos din ako dito. So, basta, nasa drive po lahat, no? Pwede kang mag-save doon ng pictures, videos, and audio file. Okay, MP3, MP4 yan. So, i-remove na natin to. Then, ang gusto kong i-update po, no, sa ating class in tutorial ngayon is ito. Ito yung tinatawag na desktop sharing. Okay? Well, kailangan mong malaman itong desktop sharing kasi may mga student minsan na nag-ask how to, they will ask how to share their desktop. So, ito lang po. Punta ka lang po dito sa parang teaching tools. Tapos, makikita mo si desktop sharing. Ayan. So, siguro mag-click ako dito, no? Yan. Ito po. Yan. Ito yung screen mo, no? Pwede mo yang palakihin. Depende sa kung gaano kalaki mo gusto ipakita. Or, paano ba? Sorry, medyo pagod lang. So, ito po yung screen kung saan may papakita mo yung gusto mong i-share sa student. So, prepare for screen sharing. Start sharing. Ayan. So, dito mismo mapapakita mo yung mga gusto mong i-share sa student. Ayan. So, ma-manage mo pa rin siya, no? So, pagka nagpakita ka, no, ng screen mo sa students, kung ano yung pinakita mo, yun talaga ang makikita niya. So, beware po kasi baka meron ka dyang mga binuksan na hindi, alam mo yun, hindi kaaya-aya sa paningin ng students. Baka meron ka dyang mga photos, no, na binuksan or may mga applications ka dyan na binuksan na hindi dapat makita ng student. Okay, mag-ingat po tayo, no, sa pag-share ng ating desktop sharing. So, paano i-close to? Close mo lang. So, ganun lang po yun. So, yun. Then, sa teaching tool naman, yun lang siguro yung maidadagdag ko. Well, I have mentioned these things din kasi dun sa mga previous class in tutorials ko. Pwede nyo po silang tignan at panoorin para po sa inyong reference. Tapos, okay, hindi ko na to i-click, no? So, ito yung on stage. So, kapag ka nagre-raise si student, di ba nakikita nyo, may parang tao. Ganito yung, itsura niya. Tapos, gumagalaw. Nag-a-appear siya sa screen ng student. Pagka nagre-raise siya ng hand, nagwe-wave siya, click lang natin to. Okay? Ibig sabihin, we are also there, okay? Or we also commend, okay, his presence, or we are also there seeing na nagre-raise siya ng hand. Okay. So, yun lamang po. Thank you so much again for your time and for liking my videos and appreciating all the things that I'm doing here in this channel.
kung kayo ay bagong teacher at nakita niyo po yung mga sample classes ko, you can actually tell me how you feel about it, and kung nakatulong po ako sa inyo, maraming salamat po. You can message me, okay, at I would love to hear you po. Okay, kung kamusta po kayo and how you are in your classes. So, thank you so much po, and lagi po tayong mag-ingat. God bless us all. Thank you, teacher.